So, good morning everyone. Nasa chapter 1 tayo. So, ang title ng or ang business company name is Aquacray Enterprises. So, ito yung definition niya. Company logo. So, ang company logo is ito. Ito ang um, logo mismo ng company. So, ang description ng company logo is may meaning kasi yan. Yung star na nakapa ano dyan, nasa gitna is about ito. Center of the design is a striking deception of a crayfish, symbolize the company focus on premium crayfish farming. So, ito yon. Between the crayfish open claws or radiant star is permanently placed, representing excellent innovation and company aspiration to lead the aquaculture industry. So, ito, star tsaka claw. So, ito, 2025 kasi 2025 na ngayon. Simple lang yung logo para madali lang masaulo. So, ang location nito is Tigato, Buhangin, Davao. Ang Tigato is yes, bahain siya banda sa may Juliville. Pero ang Tigato is may part siya na parang bundok or ito yung view ng Tigato. Dito ilalagay or yung ating farm facilities, tanks, mud ponds or cemented ponds dito ilalagay. Then ito, Aquacray Enterprises in innovative aquaculture initiative that focuses on farming of crayfish. Kasi yung crayfish dito is parang nagsikat na dito sa amin sa Jensen is nasa 1,500 ang trio. Isang juvenile, isang barred female at saka isang male. Siguro sa Davao nasa 1,000 pero i-range natin 1,000 to 1,500. So malaki ang potential ng crayfish farming sa Tigato kasi una, high elevation, water supply, maganda ang supply ng Tigato. Pwede din deep well, mga ganyan. At saka open, yung Davao is umuunlad every year, mas lalong lumalaki yung kanyang businesses, mas lalong dumadami yung mga investors. So it means magiging high on demand to, lalong lalo na kapag peak season tulad ng mga holidays. So ito ang short term objectives nyo. Complete the construction and set up crayfish farm within a first year. So ang operational setup, it means ito yung mga setup ginawa kong 1 year kasi kukuha pa ng pondo, kukuha pa ng tawag yan, mga construction equipments, mga ganun. Kailangan pa ng floor plan, mga ganyan. Kailangan so ang operational setup, ito yung paggawa ng facility. Initial production goals, achieve production capacity of 500 kilograms. So ang 500 kilograms per month. Ang crayfish na adult is kaya niyang tumimbang ng
1.2 kilogram sa breeder size sa span of 6 months niya. Madali kasi i-maintain yung crayfish. So, market penetration, develop partnership with at least 5 local restaurants, seafood. So, ito, mga seafood market, pwede sa Rojas, night market, pwede sa mga Viking, sa mga buffet. So, ito, awareness campaign, launch a comprehensive marketing. So, itong campaign na to is mas maano nila yung ma-educate yung mga consumer about nutrients benefit nila, paano siya lutuin, and kung paano siya maging business, kasi hindi lang naman sa for production and farming. When it comes to farming, from farm to table. Iba naman yung mga from farm to another farm para mas maipabreed, mas mapalawak nila yung crayfish farming sa Davao. Itong community engagement, recruit, train, employ local residents or mga kamag-anak nyo ba para mabigyan ng knowledge about sa crayfish farming. So ito yung short-term objectives. So long-term objectives, introduce valued added products, frozen crayfish, ready to cook crayfish dishes, condiments, cater to wider consumer base. So dito sa product diversification, ito yung mga consumer basis. Ito yung mga bumibili para for satisfaction, for cravings, for clout, for para lang masabi na kasi naka-try ako ng crayfish way back 2024 last year sa Siargao, and 1,500 per kilo ang kanilang crayfish. So medyo ang lasa niya is para lang namang lobster at medyo sandy yung kanyang texture. So international expansion. So ito pwede to sa Asia kasi as nag-research ako, parang kaunti pa lang dito ang nag-crayfish farming sa Philippines. So possible sa long term, kasi long term siya possible siya na after how many years na mag-develop ang crayfish, maka-export sa ibang bansa like mga Asian countries, kasi ang crayfish is from Australia. Tapos nag-try na mag-invest dito, kaya yun, scaling, increase monthly production capacity to 5,000 kg from 500 kilograms na kailangan monthly. So goal is kailangan mas tumaas at maging 5,000 kilos per month. Ito, invest in research development. So ito yung ito kailangan natin to mga monitoring tools, long term to, kasi forever tayo magme-maintain ng water quality, ng food consumption ng mga crayfish natin, maintenance ng kanilang pond. So ang tools na to may always checking the water parameter, the ammonia content, and the bad bacteria that nakakasira sa pag-aalaga ng crayfish. Once na tumaas yung ammonia spike, may tendency na malalagasan tayo ng crayfish at kailangan i-maintain natin yung water quality. So ito yung technological innovation, brand leadership, environmental responsibility, ethical practices, and product excellence. So ito yung mga environmental friendly way na mga paggamit, no chemicals. We can feed our crayfish
organic materials, and then like food scraps, I mean vegetable scraps, kasi hindi naman pwede na mga pinagkainan natin kasi magdudumi yung tubig. Number one, prioritize sa pag-aalaga ng crayfish is ang water quality. So ito yung Gantt chart. Ang Gantt chart is like, for example, ito yung mga timeline, months, tapos ito hanggang sa matapos siya. Brand leadership, pinakalas na yan. 5th week, 10th week, 15th week, market preparation awareness campaign. Ito yung kung kailan day 5, day 10, day 15. So ganyan. Ito yung mga proposal kung ano yung kailan gagawin, anong steps. So ito yung Gantt chart. So chapter 2, service description. Aquaculture take pride cultivate high quality. So magpo-produce ng high quality ang aquacray. Serves versatile ingredients and enjoy a wide variety of dishes. Ito kasi yung mga Pinoy mahilig kumain, mahilig ng Instagram. So yung crayfish is Instagrammable, or maraming nahuhumali sa crayfish, at parang sa mga Pinoy ngayon kahit mahal, kinakain nila out of curiosity. So ganito yung masarap naman talaga ang crayfish provide nutritious and environmentally responsible choices packed with protein. So yung hindi lang masarap, ay may mga omega 3 fatty acid, vitamins, support heart health. So para siyang tuna, muscles development and overall well-being. Raw material sources. So ito yung mga gagamitin. Water supply tank. Ito yung water supply na kailangan natin. Kailangan natin ang crayfish stock water ang ating gagamitin, hindi chlorinated. Ibig sabihin, yung tap water is may chlorinated. Yung sa Davao is may chlorine. Yung Tumoy is wala yung chlorine. Para mawala yung chlorine content, need natin i-stock. So saan natin i-stock? Sa water supply tank. Ito ay tangke. 25,000 pesos ang estimated price according sa Shopee or sa mga pero nilagay ko lang Davao City kasi makikita may mga nagbebenta naman ng ganito sa Davao City. Pero ito ang price niya is Shopee sa online. I-search niyo lang yung water supply tank price. So ang compressor need ng oxygen or water bubbles ang mga concrete ponds or tanks natin. Katulad sa isda, kailangan niya ng oxygen or dissolved oxygen para maka-survive, para hindi siya ma-stress. Parang tao lang kailangan ng hangin. So 15,000. Tables, ito yung mga tables gagamitin natin para sa inquiries, lagyan ng mga books. Air pipes, ito yung mga pipe, blue pipes na pagdadaanan ng hangin galing sa compressor. So ito eventually in tank. So water pipes, tatlong pipes ang kailangan, ang drainage, ang water, and ang air pipes. Ang water pipes naman is ito yung kailangan natin ng mag-drain ng tubig, maglinis, kunin yung mga dumi using siphon. After nyan is mag-add ng water. Kailangan natin ng chairs, basic yan ng mga chairs. So ito, mga supply levels and drivers will ensure that operating are never interrupted due to supply
due to supply shortage. Sorry po, may tumawag. Okay, pause mo na.